Since sinabi niyo wala pang reaction ng presidente, pero sa parte ng Malacanang, ano yung nakikita niyong implication ng pag-recant ni Gutesa doon sa kanyang naunang statement? Kung palasyo ang tatanungin nyo, ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain. Kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera. So, medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice. Since sinabi niyo wala pang reaction ng presidente, pero sa parte ng Malacanang, ano yung nakikita niyong implication ng pag-recant ni Gutesa doon sa kanyang naunang statement? Kung palasyo ang tatanungin nyo, ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain. Kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera. So, medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan. So yun ang implikasyon ng mga paggawa ng mga kwento gamit ang mga false witnesses at pagpaplanta ng ebidensya. So hindi po dapat ito manaig. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., hindi po kasi yan ang direksyon na gusto ng Pangulo. Ang gusto ng Pangulo, due process, batas, ebidensya.